welcome back sa ating channel na It's a Trap. It's a Trap na wala na mga trap. Joke lang. Wala na trap dito. Nandito na yung mga traps natin. Ayan, dyan na nakalagay. So, paano bang mag-start na pagka-carnivorous plant ngayong 2024? Kasi kailangan natin i-update yung ating mga at least ina-advise. Hindi naman tayo kasi expert, no? Ewan ko kung may expert talaga sa carnivorous plant dito sa atin. Kahit na matatagal, iba't iba yung mga claim natin ng bawat isa. Kasi nga may kanya-kanya tayong technique. So, yung pinaka pwede nyong kung saan kayo pwede mag-umpisa, no? At kung ano yung pwede nyong gawin, no? Ngayong 2024, or mga adjustment na pwede nyong gawin dahil nga iba na yung panahon ngayon at iba na rin yung way sa tingin ko ng pag-aalaga. Pero may mga bagay na pwede pa rin tayong magawa, no, na manageable pa rin. I suggest ngayong 2024 na medyo mahirap mag-alaga ng carnivorous plant, no, kumbaga masipagan natin yung ano natin sa kanila, pag-aalaga, no. At ano ba yung mga dapat nating sipagan na parte, no? Sipagan natin sa pagtatanggal ng mga damo, ng mga non-carnivorous plants sa paligid. Ito mga to, hindi yung paligid na wala dito sa inyong mga paso, kasi yun kailangan nyo ngayon yun, yung mga ibang halaman sa paligid, pero hindi yung nasa paso mismo ng inyong carnivorous plant, kasi kailangan niyo yung mga nasa paligid kasi para mag-decrease ng temperature, no, or magkaroon kayo ng ideal microclimate ba tawag dyan, ideal na temperature, no, sa inyong lugar. Kasi kung puputulin nyo yung mga halaman nyo sa paligid dahil mag-aalaga kayo ng ilang pirasong carnivorous plant, hindi kumbaga hindi magiging maganda yon na ganun yung gawin nyo, kasi kailanganin nyo more humidity. Kasi alam nyo kung ba't nyo tinatanggal muna ito yung nasa paso, kasi pag hindi nyo tinanggal yan, ma-outgrown ng mga damo yung mga tinanim nyo na halaman. Tulad ng halimbawa itong nidiformis na ang liit-liit pa. Tapos yung mga damo nyo tulad na itong mga fern na to, na naturally tumutubo rin sa mga sphagnumos na tinatanim natin. Ito halimbawa yung mga pansit-pansita. You know, although beneficial yan sa tao, pero sa carnivorous plant kailangan nyong alisin yan. Kasi mas maraming damo sa paligid, mas madaling mamatay yung inyong mga halaman, no? Unless sobrang lalaki na itong mga halaman nyo, no, diba? Kasi kung malaki na yung halaman nyo, tulad halimbawa na ito yung piliformis natin na traki, dahil malaki na siya, hindi na makaporma ngayon yung mga damo tulad na ito kasi na-outgrow niya. Pero kung maliliit pa lang, yung hayaan na matabunan sila nitong mga fern na to. So, bukod sa pagtatanggal ng damo at paglilinis ng medium nyo against doon sa mga damo na yan, daming damo doon, kailangan nyo rin na kung sakaling hindi na ganun kaganda yung quality ng medium nyo, itanim nyo siya sa mga mas ideal na medium. Like for example, nakikita ko to ngayon, hindi na ganun kaganda yung medium na to. Bakit sir? Bukod sa mababa na yung medium niya, dati kasi hanggang dito yan na-decompose na, kailangan kong dagdagan to o kaya ipalitan na lang ng bago. Sa pagpapalit ko ng bago na medium, syempre may gagawin pa rin tayo doon, no? Para hindi lang maging successful tayo sa pagta-transfer, bukod sa pagta-transfer or pagre-replant, maparami natin sila. Tulad na lang ng ginawa ko nung isang araw dito sa ating cyclosecta.
nag-replant tayo, tapos nag-propagate na rin. Hindi ko alam kung may tumubo na ngayon, pero ilang araw pa lang yon. At it will take few more days bago sila makitaan ng new growth, no? Gusto ko rin nga malaman kung gaano kadali o gaano kahirap ang pagtatanim ngayon ng mga carnivorous plant. Kaya ako nag-propagate na ito. So pangalawa, no? Pwede kayong mag-replenish ng medium o pwede nyo i-maintain na lang yung medium na meron kayo, dagdagan nyo na lang. No? Tulad na lang ng ginawa ko rin dito sa Cyclosecta. Kumuha ko ng old medium, pinatungan ko ng pure sphagnumos na para sa akin effective pagka sa propagation naman ng mga pingicolas. Pingicola. Iba na sabi ko kanina, parang Helianthus. So ayan, no? Una, yung mga damo. Pangalawa, yung pag-maintain ng medium. Pangatlo, no? Huwag na kayo magtubili na gumamit ngayon ng mga low mineral water like rain, kasi mas madalas na ngayon umambon at umulan. So gamit na tayo ng mga low minerals water, no? So kung dati na-advise ko sa inyo, haluan nyo ng tap water para maparami nyo yung low minerals water nyo. Huwag nyo na ang gawin yun ngayon dahil marami ng ulan. Kung may mga tubig kayo dyan na may halo pa, kung meron pa kayo na ibang mga source, itapon nyo na yung may mga halo para susunod na umulan, no, na mas maganda na yung quality ng inyong tubig. So pagdating pala sa tubig, kailangan nyo na ito. Kailangan nyo ng TDS meter. Para saan ba itong TDS meter na to? Doon sa mga dati pa, alam na nyo na yan. Pero doon sa mga baguhan, tuturo natin sa kanila kung para saan. Ito ay pang measure ng mineral content ng inyong tubig na ginagamit na pandilig. Kikita nyo dyan, 36, yan, safe na yan sa pagpandilig. Ito kasi ginamit ko to pang hugas ng mga plant na nireplant ko nung nakaraan. Kaya makikita nyo may mga traps pa dyan ng BFT. Kasi dito ko hinugasan sila. So ang ideal na pang dilig sa halaman natin ay at least 60 pababa or 70 pababa, sabihin na natin. Pero dahil tagulan ngayon, the lower the better. So at least nasa 30 pababa. Pero kung meron kayo 70 pababa, pwede na yan. Ayan. So mahalaga to para makita nyo kung good ba na pandilig or hindi. So saan pa to ginagamit? No, ito, hindi to ganun ka-accurate na pamamaraan, pero ginagamit ko pa rin para may idea naman ako kung yung medium na to ay pwede pa or no, pwede nang ihugasan o kaya pwede nang palitan. Like, paano mo ma-measure yung TDS ng inyong medium? Lagyan mo ng tubig, diligan mo, tapos lagay mo sa basin or langgana yung medium o yung paso, no? Tapos ilubog mo sa medium yung TDS meter mo. Pag nilubog mo yan, magkakaroon ka ng idea kung gaano kataas yung minerals ng iyong medium. In this case, 72. So, pwede na. Pero kung didiligan mo ito ng madidiligan, bababa pa yan. So, ano pa tayo? Pwede nating sukatan. Ito kasi hindi natin pwedeng sukatan kasi walang tubig. Pero tingnan natin kung makakasukat tayo. Hindi yan totoo. Kasi walang tubig. So, ito kasi para tong, yung kailangan meron kang tubig kasi na maging conductor niya para ma-measure mo yung minerals dun sa tubig, no? So at least dapat meron kayo na ito. Bukod sa tubig, ngayong 2024, no, ano na yung nasabi natin, gagalis ng damo, pag maintain ng medium, at yung pangatlo, water, no? So ano pa ba yung pwede nating sige, sunod na agad natin tong sunlight. Pagdating sa sunlight ngayon 2024, dahil kakaibang init ngayon, I suggest ilagay nyo sila sa medyo malilim na lugar na kung saan natatamaan sila ng morning sunlight. Tapos yung lugar na hindi ganoon sa lakas yung hangin. Okay naman talaga sa kanila yung hangin, kaya lang
Kaya ayaw ko silang itapat sa sobrang lakas na hangin kasi may tendency na sila ay mabali. Halaman kasi yan eh. So kung malagyan nyo naman siguro ng support yung halaman nyo, pwede sa mahangin. Pero siyempre yung mga lipnon, hindi nyo naman pwedeng lagyan support isa-isa, di ba? So lagay nyo siya sa medyo may windbreaker o yung nakakaharang sa lakas ng hangin na tatama sa kanya. No? Anong mga pwede mong ilagay? Maaring ilagay mo siya sa tulad nitong ginawa ko, nilagyan ko ng UV plastic sa paligid para hindi ganun kahangin. Kasi pag nandun yan, sobrang hangin yan. Tuyo agad, bukod dun sa mga sinasabi ko, pag hindi nyo yan sinunod na hindi nyo lagyan ng windbreaker, yung pagdidilig nyo, imbis na once a day, magiging twice a day. Okay rin yun. Actually, mas maganda yun. Kaya lang, kung medyo busy kayo at may iba kayong pinagkakaabalahan na tao, yung twice a day na dilig, medyo kaabalahan na yon imbis na relaxation, di ba? Pero kung medyo kaya nyo naman yon, sige, go, kasi yung iba gusto ng ganon na twice a day magdilig, which is pwedeng pwede at maganda talaga, kasi ginagawa rin nilang relaxation yung time ng pagdidilig, which is okay na okay yun, di ba? Pero kung bawa sobrang dami nyo ng halaman, tapos twice a day kayo magdilig, tapos more than 1 hour yung every dilig nyo, so ubos yung oras mo, pwede mo pang gamitin sa iba. So ayun yung dahilan kung bakit hindi pwede na walang windbreaker, kasi nga madaling matuyo yung medium. Pangalawa, pwedeng mabali yung halaman mo, at medyo may kahirapan ng pagmamanage pagka medyo malakas ang hangin, lalo na kung ang alaga mo ay yung maliliit na halaman na kapag medyo na-uproot ng kaunti, pupulutin mo na sa kapitbahay mo o kaya sa lapag o kung saan man, kung mapulot mo pa na buhay, di ba? Kasi ilang minutes lang yan, pag natuyo at na ng sobrang init, tuyo agad yan, crispy ang makukuha mong halaman na mari-rescue mo. Kaya maganda kung may windbreaker, kasi kung hindi ganun kalakas ang hangin, hindi sila masyadong magagalaw at dali sila nakakatubo. So ayun, pagtatanggal ng mga damo-damo, pag ayos ng medium, pag maintain ng medium, pag maintain ng low minerals na water, pagbibigay sa kanila ng low minerals water, at panghuli, yung sumunod ay yung sunlight, na may bigay nyo sa kanila, na pwede kayo magkaroon ng direct sunlight sa morning, tapos the rest of the day, medyo shaded na, ganun nakahirap ngayon mag-alaga, kasi dati namimiss ko yung buong maghapon nasa initan sila, which is napakaganda naman talaga. Pinapangarap ko na dumating ulit tayo sa time na ganun, kasi napakaganda talaga noon na naarawan sila na maghapon. Sumunod noon, ay yung paglalagay ng pesticides sa kanila, or kung hindi man kayo mahilig sa pesticides, yung at least mabawasan nyo yung mga peste sa halaman nyo. Kasi sa kahit sabihin yung walang peste yan ngayon, habang tumatagal yung medium nyo, habang tumatagal yung halaman nyo, hindi nyo man yan ilagay or isama sa ibang mga plants ninyo, darating at magkakaroon pa rin ng chance na malagay niya ng peste, kung di man peste, sakit, kasi sino ba naman yung taong walang bakterya sa katawan, walang fungus sa katawan, or virus, maaaring wala, ewan ko kung may good virus, pero magkakaroon na yan ng maaring makapitan niya ng bakterya, virus, fungus, and yun nga, yung peste. So anong mga pwede mong gawin, management para maiwasan mo yung mga peste, isa na dyan yung paglalagay ng pesticides, paglalagay ng pesticides, ay ina-advise ko sa inyo yung Starkel G, kasi pwede niyo yung bawa, nandito yung halaman, so ito nga, yung pinikula na to, pwede nyo iangat yan, tapos lagyan nyo ng Starkel G, tapos ibaon nyo ulit, tapos diligan nyo, so hindi magiging exposed yung Starkel G, para sa ibang mga alaga nyo sa paligid, kasi ako may bees ako ang ginawa ko nung nakaraan, binudbud ko lang kasi mabilisan.
Kasi medyo confident ako na hindi naman to pinupuntahan na area, itong lugar na to. Kasi wala namang mga flowers dito na pwedeng puntahan ng bees. Ayan, so ayan, pag naglagay kasi ng Starkel G, so yung mga peste mamamatay, no? Minsan maganda rin na may good na mga insect dyan, kaya lang dahil sa sobrang init ngayon, yung mga good insect wala nang makain na fungus, so kinakain nila yung halaman mo na. So maganda rin na naglagay ka ng pesticides. So sumunod, no, kung hindi ka gumagamit ng pesticides, tulad ko dati, ayaw kong gumamit nito dahil nga harmful to sa tao, sa hayop at sa mga good insect. Yung ginagawa ko dati ay yung pagsasubmerge na lang ng halaman sa tubig. So paano nyo ba ginagawa yun? So bigay tayo ng konting example dito. So imagine, kunyari, etong halaman na to na Cygnus, hindi natin may peste siya. So kung may peste siya, paano mo siya tatanggalan ng peste o bawasan man lang, kasi hindi mo naman maubos yung peste nito kung natural method yung gawin nyo, no? Or mabawasan nyo, makontrol nyo, no? Kasi may peste pero wala naman tong peste. Ayan. So ang pwede mong gawin ay isubmerge yung halaman sa tubig, bigyan mo ng pabigat, no? At hayaan mo lang siya dyan ng mga 2-3 oras. Pagkatapos nun 2 to 3 hours, ako ginagawa ko overnight pa minsan, no? Ay itatanim mo na uli siya, no? Yung iba ang ginagawa ko rin yan, ay yung buong paso na yung inilalagay ko sinasubmerge mo. Pwede yun, maganda rin yun, para hindi rin nagagalaw yung root system ng halaman. So yun, pwede mong gawin yun para mamatay yung mga peste, kasi yung mga peste na yan, nahinga rin yan, no? So ayun, mababawasan mo na yung insekto na yan na nakakapit sa mga roots, sa mga leaf ng iyong mga halaman, sa mga flower stalk, ganyan, mamamatay sila. Ang ano lang dyan, hindi mamamatay mga bacteria at saka mga viruses and fungus, pero nakukuha naman yon sa kumbaga control sa pagdidilig, kasi mas basa yung medium, mas mataas yung chance na kumalat yung bacteria yung fungus na yan kung mas malumigmig ganyan. So ang gawin mo na lang, control sa pagdidilig. So yan. So pagdating naman sa control sa pagdidilig, huwag masyadong basa. So ang lagi nating sinasabi pagdating sa pagdidilig, just maintain the right moisture sa medium and sa mga plants. So moist but not too wet. Yung mga too wet na mga medium, may mga pwede rin yun, pero sa ibang mga halaman. Pero sa mga carnivorous plant, usually ang pinaka, hindi naman siya aquatic carnivorous plant, ang ginagawa lang natin huwag masyadong basa yung medium. Ayan, so huwag rin naman masyadong tuyo, kasi kung masyadong tuyo, magiging crispy naman yung alaga, mamamatay rin. So ayan. So bukod pa doon, ano pa ba yung pwede nating gawin? Huli siguro sa pwede ko, pero hindi pa siguro lahat ng mga binabanggit ko ngayon. Kung may maalala pa ako susunod, pwede kong i-content ulit. So ang pinakahuli, wag nyo kalimutan na bisitahin yung halaman nyo. Hindi dahil nalulungkot sila pag hindi nyo sila pinupuntahan, pero parang ganun na rin. Kasi pag hindi nyo sila pinupuntahan, na may mamamatay yung ibang mga halaman nyo na hindi nyo masyadong na-check kung okay pa. Kasi kahit sabihin nyo napakaganda nga na ito, karaming mga plants na lumalaki, nabubuhay, alam mo, walang problema, ang ganda talaga. Pero iisa-isahin ko yan, lalo na yung mga banda dito, kasi ito yung naiinitan lugar sigurado may namatay na dyan. Tulad na ito, nakita ko nung isang araw, na-uproot siya. So imbis na medyo malaki na to, ganda na sana, naging crispy ni Pentes pa. So diba, so kahit na looks good, ayan, karamihan
Pero kung hindi mo dadalawin, isa-isahin, makakadadali ka pa rin. So, advantage siya ng mga iilan pa lang yung halaman. Pero pag sandamakmak na yung halaman mo, kailangan makaisip ka ng system na madidiligan sila ng mas mabilis at mas regular. Yung iba ginagawa, water tray, good na good yun. No? So, may mga ilang mga paalala lang sa water tray. Kailangan naghuhugas ka ng tray mo from time to time para hindi tumaas yung mineral buildups or yung minerals doon sa iyong trays. So, yun lang siguro yung ilan sa mga paalala ngayong 2024. At sa tingin ko, kung yung mga halaman nyo ay hindi magiging masaya sa isang lugar, pwede nyo itry na ilipad sa isa pang lugar na mas suitable sa kanila. Kasi kahit na 1 taon na yan, 2 taon or more, pero dumating yung time na hindi na nagiging maganda yung kanilang tsura dun sa lugar na yon, maaaring na-replant mo na, maaaring didiligan mo naman ng regular at mini-maintain, inaalisan ng damo, pero hindi pa rin gumaganda. So maaaring may ilang mga dahilan kung bakit nangyari yon. Maaaring hindi talaga suitable yung lugar mo para doon, kasi may mga ultra highlands pinalaki sa aircon at grow light, tapos nilagay mo sa outdoor, which is bubuhay rin naman sila pero hindi kasing ganda tulad ng nakasanayan nila na napakaganda, perfect environment. So pagka ganon, it's either gayahin mo yung setup nung pinagbilan mo, o kaya hanapan mo ng paraan kung paano mo siya mabubuhay doon sa lugar na yon. Isa na rin yung example ko dito, etong variegated na Nepenthes na to. Ilang buwan na sa akin ko ay mag-picture. Naglilip nga pero hanggang 3 hanggang 4, marami na yung 5. Tapos nagde-decline yung, so ayan, ito yung Nepenthes ko ngayon. Nung inilipat ko siya dito, mula kasi yan dito sa taas, medyo dry yung lugar na yan. Actually sa baba yan na una, sa tabi ng tangke, kasi para malamig yung lugar. Kaya lang hindi pa rin siya gumanda eh. So nilagay ko siya dito sa taas, medyo nag-improve, at nung nag-improve dito ko siya nilagay sa baba. At medyo gumaganda na yung picture niya, kasi hindi pa ito nagpi-picture mula nung na-acquire ko. So ngayon ang leaf niya na good ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Wow! Improve mula sa 3, 4 hanggang 5 na leaf, ngayon naging 8 na. At nagkakaroon na siya ng mga parang tubo ng picture tulad na ito. Hindi pa naman full grown picture, pero at least mukhang maganda yung kulay ng picture niya. Mukhang variegated oh. Hindi man, at least nag-picture. Ito diba? So ito namang Helianthera, na-discuss ko na rin to dati, pero gusto ko na rin isama. Itong Helianthera na to, hindi naman to nagpo-produce ng magagandang mga picture dati tulad na may mga ganito, at hindi rin niya nagbubulaklak dati. At bihira rin talaga ako makikita nagbulaklak sa kanila. Pero nung nilagay ko sila mula sa full sun papunta dito sa medyo shaded, tapos merong UV plastic kasi ito hindi ganun kahangin na lugar, at ginamitan ko siya ng more perlite medium, mas kumanda yung tubo nila at mas nag-improve at lumalaki. Kailangan lang ng more maintenance dahil tinubuan na ng mga damo. Ayan. So ayun, sa mga panahon ngayon, ayun yung kailangan natin. Review tayo pag-aalis ng mga damo, which is kailangan ko rin i-apply yan sa akin. Paglilinis ng medium, which is ayun na yung ginagawa ko ngayon, isa-isa. Pagpapalit ng medium. Pangatlo, yung paggamit ng right water, low minerals water. Pang-apat, paggamit ng pesticides or pagkocontrol ng pest. No? At yung panghuli ay nga yung pagbisita sa kanila, para lagi mo nakikita kung may mga dapat ka ba bang gawin, no? Para ma-save mo sila or mapaganda mo sila.
So yun lang muna, at itong mga time na to, pagkatapos ko itong mag-video, gagawin ko na yung mga yan. Kasi kahit ako, ngayon pa lang rin ako nag-uumpisa na rehabilitate tong mga alaga ko. Although marami pa rin naman ako na-save, pero marami ring namatay. Kaya nga, pagka may gustong bumili sa akin, pag nagtatanong, hindi ko agad sila sinasabihan na, sige, bili kayo ng bili. Ang binibenta ko lang talaga ngayon, yung mga goods, tulad na lang halimbawa na itong Threads Red, ayan, pwede ko mag-out niyan. Vampiro, marami pa, malalaki. Pero yung iba na sa tingin ko kailangan ko munang paramihin, pagandahin. So, yan, pagagandahin muna natin. So, yun lang muna. Salamat sa inyong panonood. God bless sa inyo. And bye-bye.